Nako, mukhang sa Golden State Warriors nga papunta si Anthony Davis. Lalo at malinaw ang priority ngayon ng Dallas Mavericks. Makakuha ng isang impactful na young talent na kayang magbigay agad ng ambag sa koponan kasama ng mga draft picks kapalit ni Anthony Davis. Ayon sa ulat, dalawang koponan lang talaga ang may kakayahang tugunan ang hinihingi ng Dallas, ang Golden State Warriors at ang Atlanta Hawks. Sa panig ng Atlanta, nakasentro ang posibleng trade package kay Zachary Risacher, ang dating number 1 pick ng Hawks. Kilala si Risacher bilang isang versatile wing, may taas, kayang bumitaw sa labas at may potensyal bilang two-way player. Ngunit sa ngayon, nahihirapan pa siyang makasabay sa bilis at pisikalan ng NBA, hindi pa consistent ang shooting at limitado ang impact niya sa high-pressure situations. Kahit pasamahan ito ng maraming first-round picks, tila malabo pa ring piliin ng Dallas ang ganitong direksyon dahil kailangan nila ng agarang tulong, hindi proyekto. Dito ngayon lalo pang umiinit ang pangalan ni Jonathan Kuminga. Si Kuminga ay isang athletic scorer, explosive sa open court, may lakas sa pag-atake ng rim at kayang magbantay ng maraming posisyon. Problema lang, hindi siya lubusang nabibigyan ng pagkakataon sa Golden State dahil sa sistema at dami ng veteranong players. Pero kung mapunta siya sa Dallas at mabigyan ng sapat na playing time, lalo na kasama si Cooper Flagg, posibleng sumabog ang laro ni Kuminga at siya pa ang maging isa sa pangunahing sandigan ng Mavs sa natitirang laro ng season. Para sa Dallas, malinaw ang direksyon, youth, athleticism at immediate impact. At sa ngayon, mas swak sa hulmahan na iyon si Kuminga kaysa kay Risacher. Samantala, kung sakaling makuha ng Warriors si Anthony Davis, ibang usapan na iyon. Bigla silang magkakaroon ng elite defensive anchor, dominanting presence sa loob, at panibagong banta sa West na kayang sumabay sa kahit sinong contender. Sa ngayon, lahat ng senyales ay papunta sa isang malaking trade at habang tumatagal, lalo lang lumilinaw kung sino ang mas lamang sa karera para kay Anthony Davis. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Samantala, pinatunayan naman ni Michael Porter Jr. na kaya niyang bumuhat ng isang koponan kahit wala na sa tabi niya sina Nikola Jokic at Jamal Murray. Matapos matrade si MPJ papuntang Brooklyn Nets kapalit ni Cam Johnson, agad niyang hinarap ang dati niyang koponan na Denver Nuggets. Isang laban na puno ng emosyon at patunay. Bagamat wala ang ilang starters ng Denver gaya ni Aaron Gordon at Nikola Jokic, pumalag pa rin si Jamal Murray matapos itong magtala ng 27 puntos, 6 na rebounds at 16 na assists. Pero hindi nagpahuli si Michael Porter Jr. dahil tinapatan niya mismo ang performance ni Murray sa pamamagitan ng 27 puntos, 11 rebounds at 5 assists habang pinapangunahan niya ang Brooklyn sa magkabilang dulo ng court. Sa huli, ang koponan ni Porter ang nanaig sa laban at lalong pinagtibay ang paniniwalang panalo ang Brooklyn sa trade, lalo't nag-a-average ngayon si MPJ ng 25 puntos kada laro, samantalang ang naging kapalit niyang si Cam Johnson ay 11 puntos kada laro lamang ang naibibigay sa Denver. Kayo mga idol, ano masasabi nyo? Sino talaga ang panalo sa trade na ito? Samantala, habang papalapit ang trade deadline, mas nagiging malinaw ang direksyon ng Los Angeles Lakers. Kailangan nila ng matibay na depensa sa wing. Isa sa mga pangunahing pangalan na lumulutang ay si Dillon Brooks at ayon sa mga ulat, may 3 posibleng trade package na pwedeng pagpilian ng Lakers depende sa kung gaano sila kahandang magsakripisyo. Sa unang trade package, ibibigay ng Lakers sina Jared Vanderbilt at Gabe Vincent kasama ang isang future first round pick kapalit ni Dillon Brooks. Ang kagandahan ng package na ito ay diretso nitong tinatamaan ang pinakamalaking problema ng Lakers, ang perimeter defense, nang hindi masyadong binabaklas ang kasalukuyang rotation. Makakakuha sila ng isang wing defender na kayang bantayan ang pinakamapanganib na scorer ng kalaban habang nananatiling buo ang kanilang opensa. Sa ikalawang trade package, mas agresibo ang galaw ng Lakers. Ibibigay nila sina Gabe Vincent, Maxi Kleber at Dalton Knecht kasama ang isang future first round pick at second round pick kapalit ni Dillon Brooks at Nick Richards. Ang ganda ng deal na ito ay hindi lang depensa ang nadadagdag, kundi pati frontcourt depth. Sa isang mahabang season at posibleng playoff run, mahalaga ang ganitong klaseng lalim para hindi mabugbog ang pangunahing mga big man ng koponan. Samantala, sa ikatlong trade package, pinakamatindi ang sakripisyo. Ibibigay ng Lakers sina Rui Hachimura, Dalton Knecht at Adu Tiero, kasama ang isang future first round pick at second round pick kapalit ni Dillon Brooks at Jordan Goodwin. Ang kagandahan ng package na ito ay ang agarang pagbabago ng identidad ng koponan. Mas magiging pisikal, mas agresibo, at mas matapang ang Lakers sa depensa. Eksakto ang uri ng karakter na hinahanap nila para sa mas mabibigat na laban sa playoffs. Sa kabuuan, bawat trade package ay may kanya-kanyang lakas at kapalit. Nasa Lakers na kung pipiliin nila ang mas praktikal na solusyon o ang mas agresibong hakbang para tuluyang ayusin ang kanilang depensa at maging mas seryosong banta sa postseason. Kayo mga idol, alin sa 3 trade package ang pinakasulit para sa Lakers? 7-point advantage. Looks way outside. Johnson defending. Dillon on that turnaround. Boy, he has really